Pagkatapos ito yung ibibigay nyo sa amin, anong gusto nyong palabasin? Opo. Bakit wala kayong magpapakita na 2012? Bakit 2025 pinakikita nyo? Si Senator Tol, na kaibigan natin. Opo, opo. At saka yung Jay Batong Bakal na nagpapanggap na expert naman ng international law. Hindi ito ang kailangan at hindi ito ang inihingi ng United Nations. Wala nga po sa website eh. Sino pong paniniwalaan namin? Yung sinasabi ninyo o yung nakikita namin? Paano kayo sasabihin ni Senator Tol at saka ni Batong Bakal? Paano ba sasabihin West Philippine Sea? Eh, hindi pala kasali. Hindi naman basta-basta mga tao dito ito eh. Totoo. Yung isa, retired justice pa ng Korte Suprema. Oh. Yung isa profesor yata ng University ng Pilipinas. Opo. O si Senator Tol naman senador naman dati ito. Opo. Tariela Commodore naman Commodore po ng Philippine Coast Guard. Ibig ba sabihin itong mga taong ito nagsama-sama para lituhin ang ating mamamayan. Dadagan Balita News Update. Sinasabi nila na nag-submit na sila. Sana nga, sana may kausap tayo. Kasi dito lang makukuha natin habang nag-uusap tayo. Kasi pwede nating sangguniin yung tinatawag na dualos. Nelson, Yes po, oo. Ano yung dualos? Acronyms po yan, di ba? Oo nga, acronym talaga yun. Ano ibig sabihin ng dualos? Wala dito sa listahan ko sa anong eksaktong ibig sabihin. Division of Oceans. Yan. Ayan. Oh. Division And the law of Ocean. the sea. Okay. Yun ang pinaka-section sa opisina ng United Nations na talagang nakalista kung ano at sino ang At saka nagsumiti real na. time pala yan, Sen. Duwalas na yan, di ba? Kung sino na. Sinasabi nila 2012 pala may mapa na kayo. Dapat hanggang ngayon wala pa kayo nakadeposit. Pagkatapos ito yung ibibigay nyo sa amin, anong gusto nyong palabasin? Ito yung mapa na gagawin? Na ibibigay sa United Nations para sa ganun. Ito yung unang hakbang para ganun makapag-drawing tayo ng West Philippine Sea. Nilagay lang ninyo yung West Philippine Sea dyan, pero hindi ganyan ang paraan. At saka administrative map nga po ito, Sen. Hindi sumasaklaw dun sa mga dagat na katulad ng West Philippine Sea. Kasi pag administrative, more on lupa yan, Sen, di ba? Kaya nga. Oo. Paano ngayon ang ikakatwiran nila? Ang tanong, yan ba ang uri ng mapa na sinasabi ng Administrative Order 29? Siguradong hindi. Opo. So, paano? Yung uri ba yan? Kagaya ng pagkakakita nyo ngayon, yan ba'y tatanggapin ng international community sa palagay ninyo? Administrative map ito eh. Maaari, hindi nga po talaga kung batay doon sa pagkakapaliwanag ninyo, Sen. Hindi tatanggapin niyang ano yan. Di ba? Yung isa Ng mga pa, yung international tinatanong ko, organization. kung 2012 pa, meron na pala, bakit pinagdiinan ninyo? Date of publication, December 2025. Anong gusto niyong palabasin? Bagong-bago to, may binago ba kayo? 2012, di ba? Meron na pala eh. Opo. Bakit wala kayong magpapakita na 2012? Bakit 2025 pinakikita nyo? Ito pa, Sen, dagdag ko doon sa statement ng NAMRIA, doon sa on maritime boundaries. Ayan. Sabi niya, in light of ongoing public discussions, NAMRIA wishes to clarify the manner by which the country's exclusive economic zone, EEZ, is represented. Under international law, the EEZ extends up to 200 nautical miles from the country's archipelagic baselines. This creates a continuous curve boundary similar to the edge of the circle, not a polygon made of straight lines. Because of this, a short list of coordinates would not accurately describe. Yun ang kanilang binabanggit siya na. Teka muna, yun munang, masyado kong mabili, yun munang under international law. Opo. The EEZ. The EEZ extends up to 200 nautical miles. Yan, opo. Okay, balik mo yung sa mapa. Hindi mo pinagtatalunan yun. Mapa. Mapa. Hindi Tingnan pinagtatalunan yun. Nasaan ang mapa? Balik sa mapa, direct. Mapa. Pati si Derek Para... Direct. Ayan, opo. Sabi niya, under international law, the EEZ extends up to 200 nautical miles. Opo. Bakit hindi mo man lang ginuhit dyan yung EEZ? Nasaan? Kung hanggang saan, ano ho?
Gusto ko makita, i-drawing mo naman yung EEC dyan. Kasi kung makakalapit lang ako, gaganyanin ko. Banda rito yan eh. Opo. Oh. Dapat may ilaw. Akala ko ba, under international law, EEC extends up to 200. Alam na natin yon. Yes po. Pero dahil yan ang mapang pinipilit mo, wala man lang makita kahit isang Pilipino. Asan ang EEC rito? Magtatanong siya sa'yo. So hindi mo nililiwanag eh. Ang dami niyang itatanong sa'yo. Asan ang EEC? Ayun. Oh. Como ito ay administrative map, Jen, Nelson. Opo. Ang tanging ano lang nito, ang tanging gamit lang nito ay yung political subdivision ng ating bansa. Tama po. Andyan yung probinsya, mga region at saka yung mga syudad. Nandyan. Okay? Bukod doon, wala na yan. Wala nang gamit yan. Ayun. O yan ba yung tatanggapin? Alam mo ba yung nakikita niyo yung maraming mga pictures na yun sa western part ng Palawan. Sabi ko sa inyo, yan ang Spratly Islands. Yes. Makapal na ano yan. Alam mo ba na ang Vietnam? So, nabanggit ko ang Vietnam, ha? Mga kababayan, magpapauna po ako sa inyo. Hindi po ako pro-Vietnam, Babanggitin ko lang ang Vietnam. Ikaliliwanag po ng lahat ng ating pinagsasasabi dito at pinaliliwanag sa liwanag naman ng mapa na kanilang pinipilit. Ayan. Ang Vietnam, meron siyang claim dyan sa ano na yan. May claim siya sa Spratly Islands na yan. Pero marami po. Marami. Pero pag titingnan mo, ito sa maraming siguro, hihintayin ko na kasi may resolusyon ako sa Senado. Pakikita ko silang lahat eh. Opo. Pakikita ko yan. Merong nakasulat dyan sa mapa niya. Yung kanyang administrative map, tinukoy niya kung anong parte ng Vietnam, nung probinsya ng Vietnam, kasangkot yan. Tayo, tingnan mo, hindi man lang sinulat dyan na yan ay parte ng Palawan. Palagi nating sinasabi na ang, halimbawa, yung Kalayaan tsaka yung iba pang mga features natin ay parte ng probinsya ng Palawan. Sinasabi natin. Pero sa mapa na yan, hindi naka-indicate. Opo. Di ba, pagdating sa Senado, tatawagin ko yung NAMRIA. Bakit kung yan ay administrative map, bakit hindi naka-indicate? Ipakikita ko kasi yung mapa ng Vietnam na kung saan kine-claim din nila yung bahagi na yan, yung Spratly Islands na yan, pero talagang malinaw na parte ng kanilang probinsya, nakasulat. Pakikita ko yun. Dito wala kang lang makita. Ang tanging sinulat nila West Philippine Sea. Kaya imbes na magpaliwanag sila, pinapalabo nila eh. Tsaka ang tinatanggap pala, Sen, kasi tinignan ko kung anong kailangang isubmit sa UN Secretary General para ma-recognize ang maritime zone. Number 1, dapat nautical charts. Yun na nga yung sinasabi nating nautical charts. At list of geographical coordinates. Ay itong sa second paragraph nila, di ba? Yes, po. Administrative maps, topographic, thematic, and nautical charts. Yan. Kasama yung geographical coordinates. Yun ang klase ng mapa na sinasabi ng Administrative 29, Order 29, na isumite 12 taon nang nakararaan. Pagkatapos po, magpapakita kayo ng mapa, administrative map. Hindi ko po maintindihan kung talaga gusto nyo magpaliwanag o gusto nyo talagang gumawa ng hakbang para yung pinapangarap nating West Philippine Sea, makita na po natin talaga na nakasulat sa mapa doon sa South China Sea. Gusto ko makita yun eh. Kung paano yung bahagi ng Vietnam na isulat yung kanilang bahagi ng dagat na gusto nila at pinangalanan nila, walang magawa ang Vietnam eh. Ay walang magawa ang China. Nanalo eh. Bakit tayo hindi natin mailagay? O sasabihin na naman nila, pro-China si Jen. Hindi po. Hindi lang po kayong may gusto na mailista natin, may drawing natin ng West Philippine Sea. Lahat po siguro tayo gusto natin. Dahil kung may drawing natin dyan, malaking bagay. Kaya lang po, magmula pa po noong 2019, sinabihan na po kayo NAMRIA. Nag-submit na po kayo Kayo po yung napakalaki yung pagkukulang dito Ang dami nyong, alam nyo lahat ang mapa. Administrative, topographic, thematic, and nautical charts. Yes po. Bakit ang pinakikita nyo sa amin administrative? Hindi naman yun ang kailangan. Ang kailangan nyong isubmit ay yung mapa na tutugon doon sa hakbang na kinakailangan ng United Nations at saka ng International Hydrographic Organization. Maybe, dito sana, iwan ko lang kung paano nila nabanggit. Kasi doon sa part na nakalagay na international standards in use,
NAMRIA's nautical chart follow international hydrographic standard and are utilized... Ipakita nyo muna yun. Aha. Unang-una, ipakita nyo muna yung nautical charts na meron kayong mga geographic coordinates. Oho. At kung yun ay naisubmit nyo na nga sa IHO at saka sa UN, wala na tayong pagtatalo doon. Ipakita nyo lang. Nagawa nyo, naisubmit ninyo. Ayan po ang date nung isubmit po namin sa IHO at saka sa United Nations. Titigil na tayo lahat dito. Oo nga pala, no? Salamat. At least naka-first base tayo. Yung second base, ganito na naman, ganito. Kikilalanin Para sa ganon, eventually, ma-drawing na po natin ang West Philippine Sea. Ano po bang mahirap intindihin dyan? Wala po eh. Tinutulungan po namin kayo doon sa paraan na sana'y ma-drawing natin kagad. Hindi yung sinasabi lang natin, atin ito na kayo ng atin ito. Hindi nyo naman ma-drawing. Paano nyo ma-drawing? Ang NAMRIA mismo ang ayaw magbigay ng mga hakbangin at hindi niya sinusunod ang mga hakbangin na itinakda ng administrative order. Oho. 12 taon nang nakararaan. Ito sa pinapakita natin mapa, yung gawing itaas nung Palawan. Ayun, yung Kalayaan Island Group, Ayan. ito kay AG. Wala kang makikita dyan na minota, nakagaya ng ginawa ng Vietnam. Ito kanyang mga pictures na ito ay parte ng probinsya. May pangalan yung probinsya ng Vietnam. Mapa nila yun, okay lang yun. Sa mapa man lang natin, nakalagay man lang yung ganon. Kasi administrative map ito eh. Oho. Kung talagang kung talagang yung political subdivisions, ayan, Palawan yung mahaba na yan. Opo. Yung sa may bandang kanan, panay na yan. Nandyan ang Iloilo, nandyan ang Capiz, nandyan ang Antique, Yes, nandyan po. ang Aklan. Kabisado ko lang yan, grade 4 pa lang ako, alam ko na yan eh. Opo. Bakit hindi mo lagyan ng ano doon? Kasi nga, disputed nga yan eh. May claim tayo pinagtatalunan. dyan, meron tayong teritoryo dyan. Pero para mas maganda, ilagay mo kung gagaya ang ginagawa ng Vietnam. Dahil yun ang tuntunin. Ayun. Bakit ang Vietnam, alam niya, administrative map pa lang, nagagawa niya na eh. Oho. Kayo, administrative map pa lang, sabit na yung iba eh. Oho. Ito pa yung tanong. Si Senator Tol, na kaibigan natin. Opo. At saka yung Jay Batumbakal na nagpapanggap na expert naman ng international law. Opo. Hindi ba nila nababasa administrative map yan? Oo nga. Hindi nila alam na hindi yan ang mapa na kakailanganin mo. Oho. Para sa ganun ay yung hakbang na talagang dapat mong gawin ay magawa mo. Hindi yan ang kailangan mo. Ayun. Pero nakalagay din dito sa kasi the chart. Ano yung chart na tutukoy niya? Hindi mapa? Kasi Hindi, nakalagay. hindi yan Iba Yung pa yung mapa, chart. may kasamang charts yun eh. Oho. Sabi niya, the chart are also submitted to relevant international technical bodies including the International Hydrographic Organizations. Ito lang ang ano, para mapatunayan natin eh. Opo. Kung meron pong nakikinig dyan sa NAMRIA ngayon habang dinidiscuss natin ito, Oho. buksan po ninyo yung website ng IHO. Makikita po nyo dyan. IHO Real yan. time po kasi yan eh. Makikita nyo po dyan, ang kauliwang sinabit po natin, archipelagic sea lanes. Ito yung Yan lang batas po, na... nandyan. Opo. Oho. Wala nang iba. Yung batas na naipasa noong nakaraan, di ba? Ni Senator? Ay 12065 yun. Yes po. Yung archipelagic baselines, 9522. Yung maritime zone law 12064. Tingnan po niyo yung website po ng IHO. Para matapos po tayo. Palagi niyo sinasabit. Pagka po kayo natawag sa Senado, pag-uusapan po natin, at doon po pakikita natin, kapag hindi po ninyo na ipakita talaga, ngayon dito ay statement, anong date itong statement na to? Jen, wala man lang date. Wala nang date. Pero alam ko po lumabas ito mga Tuesday. Wednesday nga po, mga Wednesday. Ayaw nyo man lang pirmahan kasi ayaw nyo pa lagyan ng date. Opo, kung kailan nyo nilabas eh. Pwede Pagkatapos, din anytime baka mamaya pagdating nyo sa Senado, hindi po namin statement yan. Sabihin nyo gano'n. Yun lang. Oho. Kaya nga ayaw ko sanang pagtalunan natin dito, baka mamaya kung sino lang ang nagbigay sa atin ito eh. Hindi nga po. Pero nasa kanya ng official Facebook page din po ito. No? Oho. Nelson, ang tatanong ko sa iyo, yan bang mapang pinag-uusapan natin, tatanggapin kaya yan ng United Nations sa palagay mo?
Well, kung- Bakit tatanggapin, Sen? Dahil ang mostly domestic ang use niyan yung administrative map eh. Tayo nga yan eh. Wala siya kinalaman. Yun na nga, bakit ngayon sa mga, dahil sa usapin ngayon kanya, kinakailangan natin palabas ng mapa. Ang usapin ngayon ay kung paano natin i-draw ang West Philippine Sea. Ayun nga. Hindi ito ang kailangan at hindi ito ang inihingi ng United Nations. Parang ang gusto lang nilang sagutin dito, Sen, naghahanap kayo ng mapa? Ayan kasi ang nga, mapa. Hinahanap ko nga yung West Philippine Sea. Ang problema, hindi naman yan West Philippine Sea. Sinulat mo lang eh. Wala. Tayo na naman ito. Di ba ang usapan? Kaya nila ako minamali eh. Palagi nilang sinabi ko ron na walang West Philippine Sea. Meron po, tayo lang. Tayo lang. Sayang, Sen, kinokontak sana natin yung mga opisyalis ng NAMRIA. Si ano pala dyan, ang administrator nila, Peter Tiangco, ang kanilang NAMRIA administrator. Tsaka yung deputy administrator naman, ay ito pong si Efren Carandang. Yun daw, Efren Carandang sana, ang gusto nilang ma-interview kasi kabisado daw po. Oo Ang nga, pero kung halimbawa nandiyan si Mr. Karandang, Opo, busy daw sila tatanungin lahat ko siya, Mr. Karandang, sa palagay mo ba yung Opo. administrative map na yan, nang wala kang nautical charts na mayroong kompletong coordinates, palagay mo sasabihin niya sa'yo, halimbawa, nagpunta ka sa United Nations, Opo. Mr. Karandang, what is this for? This is administrative map. Sir, we are complying with the steps to notify the entire international community that we need to register and list down and draw the West Philippine Sea. Yan, opo. You're submitting this map, Mr. Karandang? Administrative map, Are you serious? Do you really know the steps? Baka ganun din eh. Nako, This only concerns your country. By the term itself, this is administrative map. This is not nautical maps. For the purposes and within the meaning of notifying the entire world. Baka umuwi lang yung tao na lulugo-lugo. Yan ay yung sinasabi ko eh. Kaya natin dinidiscuss, baka hindi na naman kami nagkakaintindihan ng NAMRIA eh. Yung ganda pa naman pala ng commitment ng NAMRIA, Sen, ano? Sabi nito, Nelson, NAMRIA's mandate is to produce accurate and reliable geospatial information for the country by maintaining scientifically correct maps and internationally compliant nautical charts. The agency contributes to maritime safety, environmental management, disaster preparedness, and proper documentation of national territory. Yun po ang yun po yung kanilang... Anong paragraph yun? Ito sa bandang huli na po. Second to the last, Sen. Ulitin mo. Sabi niya, ito sa pasahol niya, NAMRIA will continue to uphold this mandate in support of national sovereignty, maritime safety, disaster preparedness, and sound resource management. Yan daw po ang pinaka-commitment ng NAMRIA. NAMRIA's nautical charts follow international hydrographic standards. Nasaan nga? Na-submit na po. Baka ito na naman. Babalik na naman tayo eh. Baka siguro paulit-ulit na. The charts are also submitted to relevant international technical bodies, Yes, including the international hydrographic organizations. Wala nga po sa website eh. Sino pong paniniwalaan namin? Yung sinasabi ninyo o yung nakikita namin na website po ng International Hydrographic Organization? Ito pa naman siya, ako'y nang isang araw medyo nagdadalawang isip kasi ginagamit pa naman ito ng isang reporter nung TV, Nelson na mapa baka mo? Mapa baka mo ang kailangan? Parang ganun ang dating siya Tingnan mo naman yung mapa. Hindi mo naman makita. Asan yung West Philippine Sea? Nung sinuri yung mapa, ito yung reporter na nag-text pa sa inyo, Sen Sen, ano po masasabi? Parang ang bait itong text sa inyo Pero nung sumagot kayo, ayun. At yung sagot pa ninyo, ginamit pa, parang inuudyukan pa niya ngayon yung reporter, yung mga taga-Kalayaan Island Group na magalit sa inyo, Sen? Nagka-clarify sa akin. Kaya sinabi ko, ito talaga yung statement sinabi ko. Ninyo. Ano ba yung statement mo?
Sinabi ko, doon sa aming hearing noon ng Commission on Appointments, hypothetical lang ako yung sinabi ko. Yes dahil po, nakikita ko na hindi nila masagot at tama lang naman sigurong medyo atobilis siya dahil wala na nga sa EEC, sakop pa ng international waters na kung tawagin ay high seas. At yung mga individual na mga features, ang kukunin mo lang naman kakuway yung territorial sea. Paano mo pagsasama-samahin yung territorial sea na magkakahiwalay? Napakarami nun eh. Yes po. Magkakahiwalay at pagkatapos sila ay separated by the high seas. Ngayon sabi ko, alam mo, mahirap talaga. Hindi ko kayo masisi, hindi nyo masasagot to. Pero dapat magpatulong tayo sa NAMRIA, sabi ko, para Yes po. silang gagawa ng paraan kung paano mapagdudugtong-dugtong ito nang hindi tayo lalabag sa mga batas ng UNCLOS. Dahil merong 3 batas ng UNCLOS ang malalabag eh. Opo. Pero kung halimbawa, mapapangatwiranan ng NAMRIA, kasi po sa kaso ng ganito pong ginawa ninyo. Sa kaso ni ganitong ginawa ninyo. Pwede naman din namin gawin ito. Ganun sana ang katwiran na hinihingi ko. Yes, tama po. O ngayon, dahil sa awa ko sa kapitan na hindi niya nga masagot, parang hypothetical. Opo. Alam nyo, magagawa nyo lang kung i-give up nyo. Oh, di ba? Yes po. Yung palagi ko sinasabi sa inyo. Oho. Pero hindi yun ang pakay. Hindi suggestive. Sinasuggest ko lang na mahirap talaga. Mahirap talagang gawin Pero yun. talagang gusto ko na may drawing natin. Gaano man ang hirap na sasalungain natin. Yes, Hindi maliwanag yun. Ngayon pala, hindi naman pala naghahanap ng tamang kasagutan. Kung hindi, kahit na pala anong paliwanag ang gagawin ko, palalabuin niya. Tama. Dahil meron pala siyang layunin na nailigaw ang mga tao. Yun. At kumot siya ay nakapunta nung Kalayaan, nakala mo concern na sa mga taga roon sa Kalayaan, Sen. Oo, Doon sa kanyang sa social media account, kitang-kita at maramdaman mo na parang ang gusto niya, yung mga taga roon sa Kalayaan ay magalit sa inyo. Ano, abuti na lamang at hindi naman ganun nata nagiging damdamin ng ating mga kababayan doon, Sen. Ano? So, ito, binabasa ko nga itong statement. Sabi niya, the Philippine Exclusive Economic Zone, sabi niya din, can be represented by continuous curve boundary. Yes po. Similar to the edge of a circle. Andiyan, nabasa mo, not a polygon made of straight lines. At sinabi pa niya, because of this, a short list of coordinates would not accurately describe the maritime limit. So kaya siguro nahihirapan siya, ayaw niya yung coordinates kasi raw, it will not accurately describe the maritime limit. Yes po. At tapos sinabi niya, kung gano'n, sabi niya, anyway, the boundary is represented through precise geospatial data derived from the archipelagic baselines defined in RA 9522. Sa mga tweet, meron siyang alternative kahit na mahirap. Sabi niya, yung boundary is represented through precise geospatial data. Yes po. Madiderive mo pala yun dun sa archipelagic baselines. Ba't di ka mag-produce ng map? Deriving it from the baseline. Yes po. Dito sa kanyang pangangatwiran masisilo pa siya rito Magagawa naman pala niya, kahit na mahirap, sabi niya, sa pamamagitan kanya ng boundary represented by the precise geospatial data derived from the... So, derivation lang. Gamit ka lang ng derivatives So, ang tanong ko, ba't di ka makapag-produce ng mapa showing the outer limit of the EEZ? Kaya pala dito sa mapa, yung outer limit ng EEZ, hindi man niya maibigay. Yung pala epekto nun, ano? May problema pa siya. Sinasabi niya yung problem of acquiring navigation systems and mapping software. Wala ba kayong ganito? Wala ba silang ganito? Baka nga wala pa, no? Hanggang ngayon. So itatanong mo ngayon, have you derived the outer limits of the EEC? Kaya pala dyan, balik nyo yung mapa. Ito, ngayon ko lang napapansin. Balik ang mapa, direct. Mapa. Yan. Opo. Wala nga yung outer limit. Kasi pag nilagay mo yung outer limit ng EEZ, yung sinasabi ko sa yung Spratly Islands, malayo, labas. Yung Kalayaan na yun, ano? Yung Kalayaan Island Group. Opo. Ngayon, bakit hindi ngayon, paano kayo sasabihin ni Senator Tol at saka ni Batong Bakal
Paano mo sasabihin West Philippine Sea? Hindi pala kasali. Kung halimbawa, dinrawing mo yung outer limit ng EEZ, siguradong nasa labas yung karamihan ng Spratly Islands. Okay? Sa makatwid, kayo mismo ang naghiwalay. Kasi yung western boundaries natin, kasama yung EEZ I-extend mo lang hindi mo in-extend. Opo. Hindi mo rin dinrawing. Kaya hindi ko maintindihan kung anong klaseng administrative map. Bakit yan po ang gagamitin nyo? Sasabihin nyo na, sabi nyo walang mapa. Okay, magpakita nga tayo ng mapa. Yun na nga. Nagpakita nga ng mapa. Yun, saan? Medyo... Nagpakita nga ng mapa. Yun ba ay tatanggapin ng United Nations? Yun ba yung uri ng mapa na tatanggapin ng IHO? Malamang pala, hindi itong mapa. Yun ba yung mapa? Yun ba yung mapa na kailangan para sa ganun umpisahan natin yung mga hakbang? Para sa ganun, ma-notify natin ang international community na ninanais nating makapag-drawing tayo ng sarili nating West Philippine Sea, kagaya ng ginawa ng Vietnam sa parte ng kanilang karagatan. Nagawa na yung Vietnam Ayun. So, tama pala yung suggestion nyo, Sen, noong nakaraan. Gagawa kayo ng sariling mapa na baka may makita tayong mga batuan na magdudugtong doon sa, di ba? Sa Kalayaan Island Group na ito. Sabi ko nga, hintayin natin ang resolution na ma-adapt, na ma-agenda. Opo. At kakausapin ko yung chairman na kung pwede, i-facilitate natin para lamang maitama lahat natin at maipaliwanag nating mabuti para yung mga kababayan natin, sila mismo'y malinawan at wag na silang mailigaw nitong mga taong hindi ko malaman kung ano yung motibo nila Hindi naman basta-basta mga tao dito ito Totoo po. Yung isa, retired justice pa ng Korte Suprema. Yung isa profesor yata ng University ng Pilipinas. Opo. O si Senator Tol naman senador naman dati ito. Opo. Kaibigan din naman Si natin Jay yan, Batong opo. Bakal naman si Jay Bato, si Tariela Commodore naman Commodore po ng Philippine Coast Guard. Ibig ba sabihin itong mga taong ito nagsama-sama para lituhin ang ating mamamayan. Well, siguro baka kulang ng pondo ang NAMRIA, Sen. Siguro sa DNR, kasi under DNR ito baka yan. kailangan pondohan ng NAMRIA para magawa nila itong bagay nito. Baka yan tanggapin ko pa. Dapat lang aminin nila. Jen, ganyan, Nelson. Paano naman magagawa namin yan Ang problema talaga. Isip-isipin mo kanya yung survey, yung survey vessel lang na gagamitin mo riyan. Ayan, magastos din ho yan, Sen. Di oras yan gagamit pa kami ng mga divers yan. Ilan ba mga diver ang gagamit? Ayan, paano yung crew? Ayan. Isipin mong napakarami ng kine-claim natin na yan. Sana man lang, yung occupied na lang natin na 4 na features. Baka yun kayang-kaya natin kahit limitado ang budget natin. Paano yung kine-claim natin na pagkarami-rami? Tapos makasalunga ka pa ng Vietnamese doon, tsaka China. Kaya mahihirapan din kami. Pakakainin pa namin sila para payagan lang kami. Tamang-tama pagharap ng mga opisyalis ng NAMRIA, kung sila tatanungin ninyo, matanong nyo rin siguro kung may sapat pa silang pondo para sa... Kasi tagal baka doon magkalitawan na. Ayun, ang totoo po talagang dahilan kaya hindi kami makagawa-gawa nang dahil po talaga sa kakulangan ng pondo. Kulang na pondo. Yan, baka yan tanggapin ko pa na katwiran. Pero huwag kayong arte-arte na sasabihin yung meron ng mapa. Anong klaseng mapa bang pinag-uusapan natin? Alam nyo yung mapang pinag-uusapan natin, yung tatama sa hakbang na kinakailangan ng UN at saka ng International Hydrographics Organization. Hindi basta mapa lang. Para ma-recognize tayo. Para ma-recognize tayo. At saka makapag-notify tayo. Siyempre, bibigay mo yung administrative map. Anong gagawin ng United Nations dyan? Ano ito kanya? Niloloko mo ba ako?